Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa insyaallah tafsir, Ar-raddu ala man ankara al-hayata ba'da al-mamat. Yung sumunod na bahagi doon sa suratu Abasa, ang tugon ni Allah sa sino man na tumatanggi sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito na nga yung yung serye ng mga aya na saan ba yung na yan? Dito kasi sulat dito doon sa sa suratu Abasa. Yan, kutilal insano maakfara. So, kasawian sa tao, walang pananampalataya niya. Kumbaga, walang Itong maakfarahu, hindi ito pananong Ano ito, kumbaga statement. Kumbaga, napakaganda niya o napakagandang tanawin. Ano ito hindi ito pananong, statement ito. Min ayyi shay'in khalaqa. So, yung tao daw, napakayabang. Bakit? Saan ba siya nilikha? Mula saan ba siya nilikha? Para magyayabang siya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Nilikha siya mula lamang sa nutfa, yung pinagsama na similya ng lalaki at babae. At nilikha siya ni Allah at binigyan siya ng hugis ni Allah. Nilagyan siya ng ulo, nilagyan siya ng kamay at iba pang mga bahagi ng katawan. Thumma sabila yassara. At nang siya ipinanganak, dinulot ni Allah na mapadali para sa kanyang landas. At paglipas ng kanyang buhay, thumma amatahu fa akbarah. Pagkatapos ito, dudulutin ni Allah na siya ay mamamatay at ililibing siya. Dudulutin siya ni Allah na mailibing. Thumma idha sya'a ansyarah. At kapag naisin ni Allah ay bubuhayin siyang muli ni Allah. So, di ba? Lahat ng nasa tao nakasalalay kay Allah. Wala siyang ipagyayabang Wala siyang ipagyayabang kay Allah. Pagkakalikha sa kanya, buhay niya, kamatayan niya, pagkabuhay niyang muli, lahat nakasalalay kay Allah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Hindi. O bagkus ay hindi niya nga natupad ang ipinag-utos sa kanya. Hindi natupad ng tao ang pinag-utos sa kanya. Falyanduril insanu ila ta'ami. Kaya marapat lamang na tingnan ng tao ang kanyang pagkain. Anna sababnal ma'a sabba. At tingnan din niya kumbaga na si Allah dinulot niya na dumaloy ang tubig ng kumbaga masagana na pagdaloy. Ang tubig ay dumadaloy ng masagana. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. At dinulot ni Allah na ang lupa ay mabibiyak. Nabibiyak sa pagtubo ng mga halaman dito. Kumbaga. Faambathna fiha habba. Na mula sa mga biyak na ito ay dinulot ni Allah na tumubo ang iba't ibang mga halaman. Wa inabaw wa qadba. At dinulot niya na tumubo rito ang inab, yung grapes, at yung mga halaman na kinakain ng mga hayop. Wa zaytuna wa nakla. At pinatubo rin niya yung olive at yung mga puno ng dates. Wa hadaika gulba. At ganyan din yung iba't ibang mga hardin na maraming mga puno at halaman. Wa fakihata wa abba. At ganyan din yung mga prutas at iba't iba pang mga halaman. Mataan lakum walian amikum. Nang lahat ng ito ay panustos para sa inyo at para sa inyong mga pastuling hayop. Alhamdulillah. So ito yung tugon ni Allah. Wala kayong pagmamalaki. Wala kayong ipagyayabang kay Allah. So dito nga yakulu ta'ala daiman liman ankaral ba'atha wan nusyura min bani Adam
kutilal insanu ma akfara. Yakulu ta'ala dhamman pala, dhamman, hindi daiman, dhamman. Kumbaga pinipintasan ni Allah, pinagagalitan ni Allah ang sino man na tumatanggi sa pagkabuhay muli. Ito nga, sabi ni Allah, kutilal insanu ma akfara. Kasawian sa tao, napakatindi ng kanyang kawalang pananampalataya. Sinabi ni Ad-Dahhak mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutilal insan, ang kahulugan daw ng kutilal insan, kutil, anong kutil? Katala, ano yung katala? Pumatay siya. Pinatay niya, di ba? Katala. Kutila, Pinatay siya. pinatay siya. Katala siya yung pumatay. Kutila siya yung pinatay. So dito, kutila, sa kahulugan na lu'inal insanu, isinumpa ang tao. So parang yung kasing kahulugan siya ng ano yung madalas pabanggit sa Quran, yung whale, di ba? Wailul likulli humazatil lumasa, fawailul lil musallin, di ba? Wailul lil mutaffifin. So ito, sa parehong kahulugan, kutilal insan, kasawian sa tao o sumpa, kumbaga isinusumpa ni Allah ang tao. Wakada qala Abu Malik, at ganito rin ang opinion ni Abu Malik, wahada al-istibadu, ay hindi pala, wahada li jinsil insan al-mukadhib likatrati takdibihi bila mustanad bal mujarratil istibad wa adamil ilm. Si Tiraw ay dahil sa ang tao ay madalas magpasinungaling at marami siyang ginagawang pagsisinungaling din. So bukod doon sa pagsisinungaling, nagpapasinungaling din siya. Na wala naman siyang batayan sa lahat ng ito. Yung tao, ang marami sa mga ginagawa niyang kawalang pananampalataya, wala naman siyang batayan talaga dito eh. Yung mga tao na hindi naniniwala kay Allah, halimbawa yung mga atheist na lang, di ba? Anong batayan nila na hindi sila naniniwala na totoong may Panginoon na tagapaglikha? Wala, puro tsuri. Puro tsuri. Sasabihin nila, di ba, evolution, nag-evolve daw yung tao mula sa unggoy. Ngayon, kung totoo yung evolution, bakit hanggang ngayon, tsuri pa rin siya, nananatiling tsuri? Tsuri, ibig sabihin, haka-haka. Akala nila na yung tao nang galing sa unggoy. Yun nga, malaking ang tanong, kung yung unggoy nagiging tao pala, bakit hanggang ngayon may unggoy pa rin? Di sana lahat ng unggoy naging tao na rin, di ba? Sana hindi tayo nahihirapan. Di sana unggoy ngayon yung nagkakabit ng bubong. Kasi magaling yung unggoy. Hindi malulula. Nagpipintura ng bubong, unggoy, di ba? Lahat ng tao, punggo. Basketball player. Oo. O sasabihin nila, di ba? Di, iba-iba yung tao. Tila ba iba-iba yung tao kasi iba-iba rin yung unggoy daw na pinanggalingan, di ba? Hindi rin eh. Di ba? O sabihin natin, yung may tao galing sa gorilla. Bakit yung tao na yun, nung nagkaanak, punggok? May taong malaki, di ba? Tapos nanganak siya, nung nagkaanak siya, maliit yung anak niya. Yung gorilla, pag nagkaanak, malaki rin. So, hindi hindi talaga tatama yung kanilang tsurya. Ma'akfara, so sinabi ni Ibn Jarih, yung ma'akfara ay ma'asyadda kufrohu, napakatindi ng kanyang kawalang pananampalataya. Sinabi ni Qatada, ang ma'akfara, ma'al-anahu, kumbaga napakatindi ng pagiging kasumpa-sumpa niya ng tao. Thumma bayyana ta'ala lahu kayfa khalaqahu min asy-syai'il hakir. Pagkatapos ito, yun nga, para kumbaga pabulaanan ni Allah sa tao na wala siyang karapatan nga na magyabang. Pinaalala ni Allah, nilinaw ni Allah sa mga tao, nilikha niya kayo mula sa bagay na walang kwenta, walang halaga. Sinasabi natin na hakir, yung katulad na babanggit dito, hakir, kasi yung yung semen o yung sperm, wala siyang halos halaga. Kasi hindi siya mabubuhay liban na lamang na nasa loob ng katawan ng tao. Hindi siya mabubuhay liban na lang na nasa loob ng katawan ng tao. Nagagawa nilang i-preserve yung sperm, pero maselan yun. Kailangan naka-freezer, nasa tamang temperatura, may magbago lang doon na konti. May pinagbababaran pa nga yun na chemical eh. Di ba ganun ginagawa ng iba yung mga artista na hindi magkaanak? Bawa sino ba yung ganun?
Si Corina, di ba? Si Mar Rojas. Si Corina hindi na magbubuntis. Yung egg cell ni Corina at sperm cell ni Mar Rojas nilagay sa tinatawag na surrogate mother. So nilagay doon sa sinapupunan niya, doon lumaki yung anak nila. So hindi mabubuhay yun nang walang sinapupunan. So halimbawa yung sperm cell at egg cell, magtagpo sila sa isang lugar na hindi sinapupunan. Kahit sa laboratory pa yun, hindi mabubuhay. Kaya yun ang ibig sabihin ng ng hakir. Ng hakir. Sila nga yung yung mga lalaki na yung ibang mga lalaki na hindi makabuntis. Kaya sila hindi nakakabuntis kasi may sperm cell sila. Kaso mababa yung sperm count o kaya mahina. Mahina yung sperm cells nila. Kasi kailangan malakas yung sperm cell para makarating dun sa dun sa bahay bata sa uterus. Kung hindi malakas yung sperm cell, wala, mamamatay yun. Mamamatay. Di ba sabi nga nila magiging tiyanak daw kapag so, hindi siya mabubuhay nang wala sa sinapupunan. So lilikha ang tao mula sa isang bagay na walang kwenta. Wa annahu qadirun ala i'adatihi kama badaahu. Yung nilikha ni Allah yung tao mula sa bagay na walang kwenta pero nagkaroon ng halaga nung nagsama at nagkaroon ng buhay. At pagkatapos siya mabuhay, kayang-kaya siya ni Allah na buhayin muli. Katulad ng kung paano siyang binuhay sa unang pagkakataon pa lang. Actually, magiging mas madali nga Kung iisipin natin, magiging mas madali kay Allah na buhayin muli ang tao kaysa sa likhain siya mula sa umpisa pa lang. Kasi doon sa umpisa pa lang, nilikha siya ni Allah mula sa kawalan Wala naman siya, di siya umiiral ngayon, pag nilikhain siya muli ni Allah, kayang-kaya siyang buuhin muli ni Allah. Kasi yung mga atoms niya umiral na Di ba? Kasi kung sasabihin man natin, kukunin natin yung di ba? Yung theory nila na yung atom daw hindi na sisira. O sabihin natin yung atom na nanatili, di ba? Pag yung tao na nabulok na kakalat yung atom nung dati niyang katawan, kayang kunin ni Allah lahat yun, buuhin, tapos siya muli yun. Siya uli ang mabubuo. Magiging mas madali kay Allah na buhayin muli ang tao. Yan sinabi ni Allah, min ayyi shay'in khalaqa. So napakayabang nung tao. Bakit? Saan ba siya nilikha? Mula sa anong bagay ba siya nilikha? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Nilikha siya mula sa pinagsamang sperm cell at egg cell ng lalaki at babae at binigyan siya ng hugis. Ay kadara ajlahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyun o sa'id. Tapos yung qadar dito ayon sa tafsir, may kinalaman din dito yung hadith. Nalala niyo yung pagkakabuo ng baby sa sinapupunan sa loob ng 4 na buwan. Na itinatakda dito yung kanyang biyaya, yung kanyang mga gawain at kung siya ba ay magiging masaya o siya ba ay magiging malungkot. Thumma sabila yassara. At ang landas pagkatapos ito, matapos siyang ipinanganak ay pinadadali ni Allah. So sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thumma yassira alayhi kurujahu min batni ummihi. So yung thumma sabila yassara, yung pagpapadali ni Allah sa kanyang daanan, kumbaga, ang isa sa tinutukoy dito ayon kay Ibn Abbas, pinadali ni Allah yung paglabas niya mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Actually, mas marami nang paraan, di ba? So bukod doon sa normal na panganganak, so pwedeng yung baby magiging cesarean, ipapanganak. Ayun nga, pwede siyang mangyayari din na, yun nga, katulad binanggit ko kanina, yung kay Corina, in vitro fertilization yung tawag doon IVF. Ilalagay yung sperm cell at egg cell nung nanay at tatay sa isang host na nanay, siya yung magbubuntis para sa kanila. So ganun din. Hindi sana siya mabubuo kung hindi gagamitan ng ganung paraan, pero dinulot pa rin ni Allah na mabuo siya. Wa kada qala Ikrima wa Dahak wa Abu Saleh, at meron pang ibang mga scholar ng tafsir at mga sahaba radhiyallahu anhum ang merong ganitong pananaw. So sinabi rin ni Mujahid na ang sinabi na ito ni Allah, na pinadali ni Allah para sa kanyang landas o daanan, na yun nga yung kanyang pagkakapanganak. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. So ginabayan daw ni Allah yung tao sa kanyang landas.
At malalaman ni Allah mula rito siya ba ay magiging mapagpasalamat o hindi mapagpasalamat. Ay bayanahu lahu wa awdahna bayanna pala. Ay bayannahu lahu wa awdahnahu wa sahalna alayhi amaluhu. So ganun din sa kahulugan na ginawang malinaw ni Allah at kumbaga pinadali ni Allah na magawa niya ang kanyang mga gawain habang siya ay nabubuhay. At ganito rin ang naging pananaw ng iba pang mga scholar ng tafsir wa huwa al-arjah wallahu a'lam. At ito yung mas mas popular na opinion. Ang tinutukoy dito ni Allah, thumma sabila yassara, yung landas na pinadali ni Allah, hindi lang yung pagkakapanganak sa kanya, yung buhay niya mismo sa kabuuan. Pinadali ni Allah na magawa niya yung kanyang mga gawain. Kasi nga si Allah naman yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na magawa yung dapat nating gawin. Kaya may dhikr, di ba? Yun. La hawla wala quwata illa billah. Walang lakas at walang kapangyarihan liban na lamang sa pamagitan ni Allah. Wala tayong magagawa liban na lang nabigyan tayo ni Allah ng kakayanan na magawa ang mga bagay na ito. Thumma amatahu fa akbara. At pagkatapos ito ay dudulutin ni Allah na siya ay mamamatay at dudulutin ni Allah na siya ay mailibing. Ay annahu ba'da khalqihi lahu amatahu fa akbara. Yung nga matapos siyang likhain ni Allah, dudulutin ni Allah na siya ay mamatay at ililibing, dudulutin siya ni Allah na mailibing. Ay ja'alahu dha kabarin, dudulutin ni Allah na magkaroon siya ng libingan. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah yung mga susunod pang mga ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.